Alam po ninyo dito sa issue tungkol sa warrant of arrest dahil sa kasong sexual harassment, sexual abuse at multiple human trafficking na kinakaharap ni Apollo Kibuloy at kanyang kasamahan. Dapat dito talagang hindi ko naman tinuturuan ng pulis. Pinapalalahanan lang natin bilang mamamayan, bilang mamamahayag at vlogger na rin na dapat araling mabuti pa rin ng PNP ang kailang susunod na galaw sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Kasi 3 araw after mangyari itong operasyon ng PNP SAP o Special Action Force dyan sa compound ng Kibuloy sa Davao, lumalabas ngayon na pinapalabas ng mga kampo ni Kibuloy na sila ang tama at mali ang pulis. Pinapalabas nila na sila ay walang harassment na ginawa at ang pulis ang masama. Lahat baliktad. Pati yung religious ay ni-a-apply na nagdadasal daw bakit nire-raid. Wala namang, meron bang batas na bawal manghuli at ipatupad ang warrant of arrest kahit nagdadasal o kung ano man? Yung pagdadasal naman, lahat naman tayo kahit saan pwedeng magdasal at lahat namang relihiyon ay ginagawa yan. Kung yan na magiging kasangkapan dahil sinasabi ng abogado ni Kibuloy, nagdadasal daw yung mga tao ni raid. Hindi naman alam ng mga pulis nagdadasal. At saka warrant of arrest yan. Anyway, kaya ko sinasabing maging maingat kasi po sa nakikita ko, ito yung aking interpretation at opinion, mukhang magiging mas agresibo. Mukhang magiging mas palaban. Yan ang gamitin nating lingwahe. Magiging mas pisikal ang gagawin itong mga member ni Kibuloy sa oras na bumalik ang pulis para ipatupad ang warrant of arrest. Kasi wala silang kinikilalang batas Nakita niyo sinabi nung si Nori. Kilala ko yung si Nori, yung executive assistant. Sabi doon sa pulis na nagdadala ng warrant, ano bang batas yan? Wala naman kayong batas. Wala naman kayong batas. Ang sinasabi niya naniniwala kayo sa gobyernong korap. Ano yun? Anong klaseng statement yun? Isineserve yung warrant of arrest, ganyan ang statement ng isang opisyal ng Kibuloy. Ano yun? So, ibig sabihin nito, wala silang kinikilalang batas. Ang batas nila ay ang policy ni Kibuloy. Ang batas nila kung anong utos ni Kibuloy. Ang batas nila ay yung kanilang pang-organization na kung ano meron sila. Pero yung Philippine law, hindi pala nila nire-respeto talaga. Sabagay, from day one naman Sa mga hearing sa Kongreso, Senado, hindi dumating si Kibuloy. Sa mga hearing at invitation at warrant of arrest nga, hindi nga nirespeto. So talagang wala silang respeto sa Philippine law. So yun ang isa sa mga basihan kung bakit ko sinasabi na posibleng mas marahas, mas magiging palaban itong grupong ito. Naalala ko tuloy na nabaltaan mo yung nangyari doon sa Kapa. Di ba yung Kapa ay nagtago sa isang lugar dyan sa Mindanao? Nagkaroon pa ho ng katakot-takot na operasyon doon ng militar at pulis. Di ba? May mga namatay doon. Nagkaroon ng putukan sa isang isla. Natandaan nyo yung nangyari din kay Ecleo. Ano ba yan? Si Ecleo, di ba? Yung sa Mindanao din. Nagkaroon din ng karahasan. Yung nangyari doon sa kay Senior Aguila. Yung mga ganon. Ito, Kibuloy naman. Kita nyo yung mga nangyari. So malamang, baka mahigitan pa kung anong nangyari doon sa pag-aresto ng mga PNP doon sa grupo ng Kapa, nagkaroon ng putukan at may mga namatay. Huwag naman sana umabot doon. Baka mahigitan pa yung mga operasyon na nangyari doon sa mga ibang relihiyon. Kasi mas iba ho yung pagiging agresibo nitong mga member ni Kibuloy. Nakita naman natin doon sa may mga pamalo, may itak, at binugbog pa nila, kinuyog pa yung pulis doon sa ibabaw ng fire trucks, binugban na nila ng tubig. So yan po yung sinasabi ko. Kaya hindi naman natin pinangunahan, alam ng pulis ang kailang gagawin. Ang atin naman dito ay paalaala lang na sana'y huwag humantong sa mas madugo o mas malalang sitwasyon ang susunod na operation. Kasi hindi naman titigil ang pulis kasi yung court order, buhay yan. Yung warrant of arrest, buhay na buhay yan. Hindi pwedeng hindi patutupad. So kaya ang atin sinasabi maging maingat kasi mas magiging mainit ngo pag muli nagkita itong kampong ito. Itong pulis at saka pulis Davao at saka ho ng mga member ni Kibuloy. At nagpapalala ito ng sitwasyon. Lalong bibigat. Any comment or reaction? At dahil dyan, isa ito. Sa akin pong muling paniniwala, analysis at opinion dito, si Kibuloy ang masisisi rito sa bandang huli. At patuloy na siya sisisihin in case, huwag naman sana, na magkaroon ng mas marahas, mas matinding sagupaan sa pagitan ng kanyang mga membro at ng ating Estado through Philippine National Police, Davao or Special Action Force.
Ano man ang mangyari dyan na mas marahas kaysa dito sa unang galawan, si Kibuloy pa rin ang sisisihin. Kasi yung hindi niya pag-surrender, pagrespeto sa warrant of arrest at court order, yun ang basihan kung bakit maaaring magkagulo sila. At pag nagkagulo at huwag naman humantong sa may buhay pang mawala, panibagong kaso yan. Panibagong pananagutan yan. Hindi lang si Kibuloy ang pwedeng kasuhan yan. Pati yung mga tao, mga followers niya, supporters na lalaban at hindi susunod at mawawala ang respeto sa mga otoridad, pati sila makakasuhan, so lalala. At palagay ko baka umabot doon kasi nga palaban nito yung grupong ito, hindi sila naniniwala sa batas eh. Naniniwala sila sa batas ni Kibuloy, sa policy ni Kibuloy. Hindi sila naniniwala doon sa mga batas at warrant of arrest under court order ng korte. Yan ang mabigat. Kaya tandaan nyo, ang sinasabi ko, masisisi si Apollo Kibuloy kapag may marahas na nangyari sa susunod na operasyon. At hindi naman humawawala yung operasyon na yan dahil tulad ng sinabi ko, buhay na buhay ang warrant of arrest. Ayan. So, tayo naman na nag-oobserba sa nangyayari, nag-oobserba sa implementation ng mga batas, rule of law, although yung SMNI at kanilang mga vloggers, kanilang mga followers, lahat sinasabi nilang sila ang tama. Mali ang estado, mali ang mga pulis. Side nila yon. Kaya nga yung SMNI ang galaw, hindi na sila media talaga eh. Sabagay, wala na silang radyo, TV. Social media na lang talaga sila. Pero yung kailang mga galaw at yung kailang mga angkor doon, sirang-sira ang reputasyon ng pulis. Sirang-sira ang reputasyon ng gobyerno doon sa kailang mga sinasabi. Bahala sila. Taong bayan ang bahala. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo paano ba kakabalik ang SMNI? Paano bibigyan ng pagkakataon muli ng National Telecommunication na sila makapag-broadcast kung ganyan ang kailang ginagawa? Na panay ang batiko sa gobyerno kahit na rule of law ang pinairal, warrant of arrest ang pinairal, lahat ang kailang sinasabi, mali ang gobyerno, marahas ang gobyerno. Delikado yan. Hindi yan trabaho ng media. One-sided na mga statement yan. Tayo naman, alam natin ang ating ginagawa at alam natin ang kailang mga pinanguhugutan. Di bahala sila. Bahala kayo. Okay? Any comment, reaction sa ating mga pinag-uusapan? Tulungan natin, huwag tayo makalimot. Ang ating gobyerno ay patuloy na ginagawa ang lahat. Mapagandang ekonomiya, magkaroon ng pagkain ng mga Pilipino, na magkaroon ng title ang lahat ng mga farmers. Isipin mo ngayon lang nangyari. Yung mga taga Davao Region, Davao City at mga rehiyon sa Davao, binibigyan ng Pangulong Marcos ng titulo ng sariling lupa. Nung panahon ba ni Digong, namigay ba sila ng titulo sa Davao? Nagtatanong lang ako. Wala akong natatandaan. Kayo, may natatandaan ba kayo? Ulitin ko, nung panahon ni Digong, 6 na taon, namigay ba siya ng libreng title ng lupa sa Davao Region? Tinatanong ko lang, baka nakalimutan ko lang. Ngayon, kay Pangulong Marcos, paulit-ulit, nagpupunta sila ng Davao Region at sa buong bansa para mamigay ng ayuda, titulo ng lupa. Suportahan natin si Pangulong Marcos. Tama ang kanyang ginagawa sa ngayon. Walang politika. Walang rehiyon na kakampi o hindi. Lahat sa kanya kakampi. Kasi siya ay Pangulo na ng Republika ng Pilipinas. Okay na okay yan, Mr. President. Mabuhay ka.